ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala raw pinipiling lugar, panahon o kalagayan ang pag-ibig. Basta na lamang itong dumarating at handa nitong suungin ang lahat. Mapatunayan at masunod lamang ang tapat na hangarin. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magmahal ng laban sa lahat ng hadlang? Dear Papa Dudut, ako po si Anding, lumaking mahirap sa probinsya ng La Union. Nagtapos ako ng elementarya at high school pero hindi ko naipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa sobrang hirap ng buhay. Malinaw pa sa alaala ko ang mga panahong nag-aaral ako sa elementarya. Kahit may uniforme, halatang halata pa rin ang kahirapan namin. Luma ang suot ko, bigay lang ng naging amo ng mga magulang ko. Hindi rin ito na ipaayos sa mananahi kaya sobrang luwang. Kaya't nahihiya ako sa mga kaklase ko. Madalas pa nila akong pagtawanan dahil mukha raw akong nakaduster imbis na naka-uniforme. Sa mga panahong yon ay kinikimkim ko ang sakit ng loob kung bakit kailangan ganito ang buhay namin. Kahit simpleng lapis at papel ay hirap na hirap pa ring ibigay ng mga magulang ko. Ganon po kami kahirap, Papa Dudut. Siguro dahil na rin marami kaming magkakapatid. Ako ang panganay, wala ring kaalaman sa family planning sina nanay at tatay. Pero believe pa rin ako sa kanila. Kasi kahit salat kami ay pinilit nilang mapagtapos kami sa elementarya at high school. Ang sabi nila ay bahala na raw kami sa kolehiyo kasi alam nilang hindi na talaga kakayanin. Noong nakapagtapos ako ng high school ay agad akong namasukan bilang taga-bantay sa isang tindahan. Maliit lang ang sahod, halos walang naiipon. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil may trabaho ako. Hindi ko maiwasang mainggit sa mga dating kaklase kong may kaya kasi nasa Maynila na sila para mag-aral ng kolehiyo. Ang iba naman ay nasa San Fernando City. Madalas kong isipin kung may sapat lang akong pera at talino, sana'y nakapag-aral din po ako. Pero sinampal ako ng realidad. Isa lang akong hampas lupa at nananatiling malaking panaginip para sa akin ang makatungtong sa kolehiyo. Isang araw may nag-alok sa akin na maging kasambahay. Pinsan siya ng amo ko kaya pumayag ang amo ko na iwan ko ang pagtitinda kung tatanggapin ko ang trabaho at saktong 18 years old na ako. Lumawas ako ng Maynila, Papa Dudut. Dala-dala ang pangarap ko na ito na ang panahon ay tutulong sa akin upang mag-iba ang buhay ko. Pagsusumikapan kong maging maayos na kasambahay para hindi ako mapagalitan ng amo ko. Doon ko nakilala ang anak ng bago kong amo na si Kevin, Papa Dudut. Sir Kevin? Sir Kevin, kumain na po kayo. Kanina pa po nakahanda yung pagkain nyo. Sir Kevin? Sir, gumising po muna kayo para makakain. Bilin po ng mami nyo na on time daw po kayo pakainin kahit walang pasok. Sir! Sir! Sorry. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang dito na lang ako kakain sa room ko?
Sige po sir. Dadalhin ko na lang po. Ay, sir! Sir, okay lang po ba kayo? Masakit ang ulo ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Andeng po, Sir Kevin. Andeng, pasensya ka na ha. Pwede mo ba akong alalayan pabalik sa kama ko? Medyo nahihilo rin kasi ako eh. Sige po, sir. Ali po kayo. Ay, naku, sir. Sobrang init niyo po. Baka nasobrahan lang ako sa pag-gym. Akala ko kaya ng katawan ko eh. Naku, sir. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Tama, para humupa tong init ng katawan ko. Sir, saan po ang mga gamot niyo para sa lagnat? Meron ako sa drawer. Sige po, kukunin ko na. Naku, alin kaya rito? Nakita mo ba? Ito pong para sa lagnat. Oo. Sandali, sir ha. Baka kailangan niyo munang kumain. Pwede naman yung gamot na yan kahit walang laman ng tiyan ko. Sige po. Heto po. Salamat, Andeng. Naku, sir. Sobrang init niyo po talaga. Tawagan ko na ba ang mami niyo? Kasi binilin ka niya sa akin eh. Ito talagang si Mami. Ginawa na naman akong baby. Huwag mo nang tawagan. Nakainom naman na ako ng gamot. Pero hindi po biro yung init niyo, sir. Meron akong thermometer sa drawer din. Kukunan ko na lang ng temperature ang sarili ko. Sige po. Sandali kukunin ko. Ito po, nahanap ko na, sir. Ito po. Salamat, Andeng. Welcome po. Trabaho ko po na alagaan ko kayo. Inaalagaan mo ang 20 years old na lalaking gustong maging baby forever ni Mami. Ikaw lang din kasi ang anak niya, sir. Kaya ganun siguro. Kami, sir. Ang dami namin eh. 7 kami. Talaga? Ang sipag naman. Sinabihan ko na naman sila na awat na eh. Pang-ilan ka? At ilang taon ka na nga? Panganay po ako, sir. Bale, 18 na po ako. Dapat nasa school ka. Tapos na naman po ako ng high school pero walang pera pang college eh. Sir, baka naman... Mataas nga ang temperature ko. Ilan po ba, sir? 38.5 eh. Kaya pala ang init ng katawan ko. Nako, baka kailangan ko kayong punasan ng maligamgam na tubig para mas guminhawa ang pakiramdam nyo. Naku, nakakaya naman. Naku, wag na po kayong mahiya. Tsaka, kasambahay nyo naman ako eh. Bukas sa loob ko na alagaan ko kayo. Ang bait mo naman. Kukuha lang ako ng bimpo tsaka mag-iinit ng tubig. Meron ako sa mga gamit ko. Saka, huwag ka na mag-init. Doon ka na lang sa shower kumuha ng tubig. May heater naman yun. Sige po. Pagkatapos po, kumain na po kayo. Sige. Andeng, salamat talaga. Salamat sa pag-aalaga. Pagaling po kayo, sir Para po pagdating ni Ma'am Connie, magaling na kayo. Tsaka para po makapasok kayo sa Lunes. Oo nga. Buti Sabado ngayon. Sana gumaling agad ako. Di ba naman ako gagaling sa lagay na to eh. May mabait akong kaibigan. Papadudot, nakakaawa talaga kapag may sakit ang isang tao. Sa kaso ni Kevin ay lagnat lang naman, pero labis ang pasasalamat niya dahil inalagaan ko raw siya. Medyo nahihiya pa nga ako habang pinupunasan ko ang katawan niya. Pero kailangan kong gawin para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Naisip ko na lamang na parang ganun din ang ginagawa ko kapag may lagnat ang mga kapatid ko. Gwapo po si Sir Kevin. Matangkad at matipuno ang katawan dahil nagji-gym. 3rd year college na siya noon sa isang kilalang university sa Maynila. Kaya alam kong maliwanag ang magiging kinabukasan niya. Siguradong makakahanap siya ng maayos na trabaho. Hindi tulad ko na hindi man lang nakatungtong ng kolehiyo. Pero papadudot, kung gaano kabait si Sir Kevin sa akin, gano'n naman kaiba ang ugali ng nanay niya. Sobrang madam talaga. Parang mga karakter na napapanood ko sa TV o naririnig sa inyong programa sa radyo. Mataray at nakakatakot kapag nagsalita siya. Hindi ka pwedeng magkamali sa harapan niya dahil siguradong tatalakan ka. Kaya naman sobra ako naging maingat sa trabaho ko, papadudot,
Pero kahit na anong ingat ay may mga pagkakataong sumasablay din ako. O hindi niya gusto ang ginagawa ko, Papa Dudut. Ano tong nangyari sa kortina? Hindi ganito yon. Ma'am, sinunod ko lang po ang sabi niyo. Mali ang paglagay mo ng drapes. Hindi maayos. Tatanga-tanga. Nasaan na ba si Christina? Nasa palengke po, ma'am. Kapag hindi mo alam kung paano gawin, magtanong ka kay Christina. Opo, ma'am. Sorry po talaga. Aayusin ko na lang po. Hindi ka kasi nakikinig. Tapos sasabihin mong sinunod mo lang ang sinabi ko. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi po, ma'am. Wala po kayong kasalanan. Bakit ba kasi isang katulad mong pinadala sa akin? Para ako nagtitrain ng isang aso. Pasensya na po. Nakakairita yung pasensya mo ha. Gawin mo na lang kaya ng tama ang mga pinagagawa ko sa'yo. Pati ang pag-vacuum hindi mo pa rin kabisado. Ano ako? Teacher ng mga chimay? Ide-demonstrate ko isa-isa? Gamitin mo naman ang utak mo. Hindi ba sabi mo nakapagtapos ka ng high school? Opo, ma'am. Daig mo pang elementary. Ang tanga mo. At wag mong sabihin pati itong kape ko hindi mo pa rin maayos. Sinunod ko po yung sabi niyo. Nako, mukhang sablay na naman to. Ano to? Ma'am! Tanga! Tanga-tanga! Hindi ganito ang pagtitimpla ng kape. Wala ka nang ginawang matino, Andeng. Alam mo ba yon? Pasensya na po, ma'am. Pasensya na po. Gusto mo ba akong lasunin? Ma'am, hindi po. Ma, anong ginagawa mo kay Andeng? Itong babaeng to, tatanga-tanga. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Nakadalawang buwan na siya sa atin. Ma, ano ka ba? Hindi naman pwedeng ganito. Dahil ba hindi niya nagawa ng maayos, tatapunan mo na ng kape? Okay ka lang ba, Andeng? Sige na, pumunta ka na muna sa kwarto mo. Diyos ko, paawa effect. Siya naman ang may kasalanan. Hindi maayos ang trabaho niya. Ma, please. Maging tao ka naman. Hindi tama to. Kevin? Tingnan mo naman ang ginawa mo. Oh. Hindi mo siya tinatrato ng tama. Hindi porket pinapasweldohan natin si Andeng, pwede na nating gawin ang kahit ano sa kanya. Pwede kanyang mapakulong. Huwag niya akong subukan. Please, ma. Magpakatao ka naman. Kevin, ginagawa ko lang naman kung anong nararapat sa kanya. Ay, hindi niya deserve to, ma. Sige na, Andeng. Punta ka na sa kwarto mo. Linisin mo sarili mo. Magpahinga ka na. Andeng, okay ka lang ba? Sir, opo. Okay lang po ako. Mukhang hindi. Medyo mapulay ang mukha mo. Oh. Sumusobra na talaga si Mama. Paano kung nalapnos yung mukha mo? Hindi na po ganun kainit nang tinapo niya sa mukha ko. Kahit na, pinagmalupitan ka pa rin niya. Kakausapin ko siya mamaya. Baka mas lalo lang siyang magalit sa akin kasi kinakampihan mo ko. Naku, mali naman talaga ang ginawa niya eh. Kahit may hindi ka nagawang tama sa trabaho mo, hindi pa rin makatarungan ang ginawa niya sa'yo. Kailangan niya humingi ng dispensa sa'yo. Sobra na yung ginawa niya. Salamat po, sir. Sana naging mas maaga ako kanina para hindi na nangyari yung pagbuhos niya ng kape sa'yo. Tana, nandito lang ako para sa'yo, Andeng. Sobrang bait ni Sir Kevin sa akin, Papa Dudut. Sabi nila ay nagmana raw siya sa ama niya na nasa ibang bansa. Kaya siguro ay hindi ko maiwasang hangaan siya. Si Ma'am Connie naman ay parang tigre kung makapagsalita. Lagi niya akong tinatalakan at mabuti na lamang at may kasama akong kasambahay din, si Christina. Siyang karamay ko sa bawat sermon ng amo naming mukhang mangkukulam. Si Christina ang nakapansin na may nararamdaman daw ako kay Sir Kevin. Pinagbintangan pa nga niya ako na si Sir Kevin daw ang dahilan kaya nagagawa kong
pagtiisan si Ma'am Connie. Pero syempre, tumanggi talaga ako sa una. Pero sa totoo lang ay tama si Christine. Crush ko po si Sir Kevin. Ang gwapo niya kasi at mabait pa. Parang lahat ng hinahanap mo sa isang lalaki ay nasa kanya na. Pero hanggang pangarap lamang po ako kasi naman lupa lamang ako at siya naman ay langit. Hindi kami bagay, Papa Dudut. Ang kaya ko lang gawin ay mangarap at mag-imagine na baka sa ibang mundo ay pwede kaming dalawa. Pero sa realidad, hanggang tanaw lamang ako. Kasi alam kong hindi kailanman magiging kami ni Sir Kevin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging simple lang naman ang pangarap ko noong magtrabaho ako bilang kasambahay. Ang makapagsilbi ng maayos kina Sir Kevin at Ma'am Connie. Mabait talaga si Sir Kevin. Gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya. Ang hindi ko alam, Papadudot, ay may nararamdaman na rin pala siya para sa akin na mga panahon na yon. Madalas niya akong kausapin at para bang gusto niya akong mas makilala pa. Kapag naririnig niyang pinapagalitan ako ni Ma'am Connie ay lagi siyang nandyan para ipagtanggol ako at siya mismo ang sumasalo ng galit ng mami niya. Basta lang wag maulit yung pagtapo ng kape ni Ma'am Connie sa mukha ko. Bukod pa roon ay tinuturuan niya rin po ako para kung nagkaroon ng libreng tutor. Pinapaliwanag niya sa akin ang mga mahihirap na lesson sa math at English. Hindi lang basta turuan, Papadudot ha, kundi parang gusto niya talagang matuto ako para raw hindi ako habang buhay nakatali sa pagiging kasambahay. Sabi niya may mas malawak pang mundo para sa akin kung pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Ang mga pagre-review namin ay parang paghahanda na rin kung kukuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. At habang tinuturuan niya ako, hindi ko maiwasang kiligin. Nakatingin siya diretsyo sa akin. Nakangiti at pakiramdam ko ay importante ako. Kahit alam kong hindi kami bagay, ngunit sa mga pagkakataong yon, parang wala kaming iniisip na agwat. Ako si Andeng na natututo at siya naman si Kevin na buong tiyagang nagtuturo. Oh, ayan. Tingnan mong mabuti ang spelling ha. Alam mo, tinuro to sa amin nung high school sa 3rd year. Pero sobrang nakalimutan ko na. Grabe. 19 years old ka pa lang, makakalimutin ka na. Hindi ko maintindihan nun Pero ngayon, naintindihan mo naman. Medyo. Anong medyo? Pag-aralan mong mabuti, lalabas to sa exam. Mag-e-exam ba ako? Kapag kaya mo nang pumasok ng college, di ba? Nag-iipon ka naman. Saka kapag kulang talaga, lapitan mo lang ako. Tutulong ako, promise. Naku, ayokong mangutang. Wala akong pambayad. Yung kabaitan mo at kagandahan mo ang pambayad. Sir, maya na lang po ulit tayo Baka pauwi na rin yung mami mo sa trabaho. Baka pagalitan pa ako kasi ginawa kitang tutor. Ano ka ba? Nagtuturo lang naman ako kapag wala ka ng trabaho at free naman ako. Naku, baka mas lalong magalit yun kasi parati nyo na lang akong pinagtatanggol. Kasi gusto kita. Ano po? Gusto kita, Andeng. Sir naman, nagbibiro kayo Alam mo namang hindi ako nagbibiro. At alam kong nararamdaman mo na may gusto ako sa'yo. Naalala mo nung unang araw mo pa lang? Yung nilagnat ako? Nakita ko ang kabaitan mo. Sir, hindi po pwede. Hindi po tayo bagay. Dahil ba anak ako ng amo mo? At kasambahay ka lang? Hindi po talaga tayo bagay. Andeng, sa totoo lang, ilang araw at gabi ko na rin tong iniisip Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. Mahal kita. Sir,
Marami namang ibang babae dyan. Mga kaklase nyo, schoolmates nyo. Hindi ako pwede. Hindi pwede. Makinig ka. Hindi ko sila gusto. Ikaw ang gusto ko. Pero katulong lang ako. Mahirap lang po ako. Mayaman kayo. May pinag-aralan. 1 taon na lang gagraduate na kayo. Samantalang ako. Basta, hindi tayo bagay. Andeng, wag mo namang maliitin ang sarili mo. Dahil lang ba sa kalagayan ng buhay natin kaya tayo hindi pwede? Kung lahat ng to, kung wala akong pera, kung hindi ako mayaman, pwede na? Ganun ba? Sir naman, sobrang layo po ng agwat natin. Tsaka ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Baka mas lalo akong hamakin ni Ma'am Connie. Poprotektahan kita. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Kaisa-isa kayong anak ni na Ma'am Connie. Tapos, sa isang chimay, sa isang maid, muchacha lang kayo mauuwi. Hindi kita nakikita bilang isang chimay, maid o muchacha. Ang nakikita ko isang totoong tao. Isang dalagang may magandang puso na alam kong mamahalin din ako. Gusto kong mahalin ka. Sir, hindi. Huwag na nating ipilit. Huwag na po. Andeng, Natatakot akong tanggapin ang pag-ibig mo. Kasi, sino ba ako? Wala akong karapatang umibig sa isang katulad mo. Kahit pilitin mo man na mahal mo ko. Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, ng magulang mo. Pero ang totoo mahirap. Magiging mahirap lang ang sitwasyon kung ipipilit natin. Babalik na ako sa trabaho, sir. teka, Andeng! Andeng! Papadudot akala ko'y hihinto na sa panliligaw si Kevin matapos ang araw na yon. Pero nagkakamali ako. Patuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin at umabot na ng 1 buwan na araw-araw niya akong sinasabihan kung gaano niya ako kamahal. Paano mo nga ba mapipigilan ang tibok ng puso? Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y bumigay na rin ako. Sinagot ko si Kevin, Papadudot. Hindi na hanggang tanaw ang relasyon namin. Tinanggap ko ang pagmamahal niya. Pero walang araw na hindi ako natatakot. Paano kung malalaman ni Ma'am Connie ang katotohanan? Sa tuwing kinakausap ako ni Kevin at sa bawat pagngiti niya ay parang may naaninag akong anino ni Ma'am Connie. Pinapakaba ang bawat araw ng paglilihim naming dalawa sa aming relasyon. Sa bawat oras na magkasama kami, ramdam ko ang saya at kapayapaan. Pero sa likod ng lahat ng yon ay may kaba, Papadudot, at takot din po akong nararamdaman. Si Kevin mismo ang nagsabi na hindi naman kami gumagawa ng masama. Ang gusto niyang ipaalam na namin sa mami niya ang katotohanan. Buo talaga ang loob niya pero ako ang umaayaw. Dalawang buwan na nating nililihim sa kanila. Baka kailangan na talaga nating sabihin. Da naman akong ipaglaban ka, Anding. Kevin naman, baka ganito na muna tayo. Magtatago? Hindi naman tayo gumagawa ng masama ah. Nagmamahalan tayo. Sige na, lumabas ka na ng kwarto ko. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Anding, gusto kong hindi na tayo maglihim sa kanila. Kevin, ang hirap nun. Kasi naman, kung ipagtatapat natin sa kanila, sa mama mo, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Malanding chimay na inaakit ang anak niya? Alam kong mahirap to. Pero nandito ako para ipagtanggol ka. Hindi mo ako inakit, kusa kitang minahal. Mahal kita. Mahal din kita, pero... Anong naririnig kong mahal-mahal? Bakit magkahawak ang kamay ninyong dalawa? Malandi kang babae ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Teka, ma! Huwag niyong saktan si Andeng. Mahal ko siya, ma. Ano? Girlfriend ko siya. Nahihibang ka na ba, Kevin? Itong hampas lupang to? Hoy, babae. Anong ginawa mo sa anak ko?
Siguro binigay mo ng sarili mo para maakit mo ang anak ko, no? Ma, hindi siya ganon. No. Ang mga tulad niya, isang ambisyosa. Umalis ka na rito. Lumayas ka rito, babae ka! Ma, pwede ba? Ang taas ng pangarap mo? Pumili ka naman ng lugar ng pangarap mo. Hindi ganito! Umalis ka! Umalis ka! Lumayas ka! Ma! Maawa po kayo, ma'am. Huwag niyo po akong palayasin. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko po mahal si Sir Kevin. Wala po to. Ano? Ano pinagsasasabi mo? Hindi kita mahal. Anding. Ma'am Connie. Ma'am Connie, huwag niyo po akong palayasin. Wala po akong malilipatan. Kailangan ko po ng pera. Promise po. Hindi ko na po papapasukin si Sir Kevin sa kwarto ko. Anding. Mahal kita. Hindi mo mahal ang babaeng yan, Kevin. Naaawa ka lang o alam mo na, lalaki ka, babae siya. Ganun lang. Tamang mama mo, Kevin. Hindi mo ako mahal. Hindi totoo ang nararamdaman mo. Hindi. Makinig ka, Kevin. Hindi siyang para sa'yo. At ikaw, babae, kung gusto mong manatili dito, anong makukuha ko, ha? Gusto kong lumayas ka para mapigilan ang balak mo sa anak ko. Mas mababantayan niyo po ang kilos ng anak niyo kung nandito ako. Kasi kung wala ako rito, at dahil sa ambisyon ko na yumaman, pwede pong makipagkita ako sa anak niyo nang hindi niyo alam. Kaya dito lang po ako. Magtatrabaho po ako. Tama bang sinasabi mo? Opo. Kaya maawa po kayo. Huwag niyo akong palayasin. Anding, bakit mo ba ginagawa to? Hindi kita mahal. Okay, nakapagdesisyon na ako. Mananatili ka rito. Sa sobrang takot ko ay halos gumuho ang mundo ko sa mga pinagsasabi ko. Nagmakaawa ako, Papa Dudut, at humingi ng tawad. Lumuhod ako sa harapan ni Ma'am Connie dahil ang totoo ay ayaw kong malayo kay Kevin at ayaw ko ring masira ang buhay niya. Mabuti na lamang at pumayag si Ma'am Connie. Hindi niya po ako pinalayas agad. Pero nagtakda siya ng mabigat na kondisyon. Pinayagan niya akong manatili hanggang sa katapusan ng taon pero may malinaw na utos. Hindi ko dapat nilalapitan o kinakausap si Kevin. At pagkatapos ng taon ay kailangan ko nang umalis at hindi na muling bumalik sa bahay nila. Siyempre hindi naman pumayag si Kevin, Papa Dudut. Sa harap mismo ng mami niya ay pinaglaban niya ang pagmamahala namin. Pero matigas si Ma'am Connie. Sino ba naman ako para maging girlfriend ng anak niya? Ang sakit, Papa Dudut. Nandun na ang taong mahal ko handang ipaglaban ako. Pero kailangan kong tanggapin ang realidad na pinagtagpo man kami pero hindi kami tinadhana. Langit siya, lupa ako, ang isang katulad ko. Hindi kami pwedeng magsama, Papa Dudut. Ang sakit sa puso at alam kong sobrang nasaktan si Kevin sa mga sinabi ko. Pero lahat ng yon ay hindi totoo. Hindi ko inambisyon na maging mayaman sa paraan na ganito. Hindi ko niloloko si Kevin. Mahal ko siya at nasasaktan ako sa lahat ng ito, o Papa Dudut. Para bang sinasaksak ang puso ko sa sobrang sakit. Parang hindi ako makahinga sa sobrang sakit. Ganito pala kapag ang isang mahirap ay umiibig sa isang mayaman. Kailangang ilugar ang sarili sa tamang kalagyan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali ang mga sumunod na araw sa pamamalagi ko sa bahay. Halos wala pong lumilipas na araw na hindi ako pinapagalitan ni Ma'am Connie. Maliit na pagkakamali ay pinapalaki. Kahit simpleng bagay ay nagiging dahilan para pagalitan niya ako.
Tinitiis ko na lamang habang ramdam kong gusto akong kausapin ni Kevin. Lagi siyang naghahanap ng pagkakataon pero iniiwasan ko siya. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot akong lalong magalit ang mami niya. Ang sakit sa pakiramdam na naroon lamang siya, pero kailangan kong umiwas. At para bang tinutusok ang puso ko tuwing nagtatama ang mga mata namin, Papa Dudut. Mahirap magpigil. Mahal ko po si Kevin at alam kong mahal niya rin ako. Pero araw-araw ay pinapaalala ng sitwasyon na hindi sapat ang pagmamahal kapag hadlang ang pagkakaiba ng estado sa buhay. Para po sa akin, ito lang ang paraan ko para kahit papaano nakikita ko si Kevin kasi mahal ko siya. Kaya kong tiisin ang pangahamak ni Ma'am Connie sa akin. Andeng, kinakalaban mo ba ako ng palihim? Po? Hindi po, ma'am. Huwag kang magkunwari. Alam mo naman na maselan ako sa mga kurtina ko, di ba? Bakit may mancha yung sa kwarto namin? Bakit hindi maayos ang pagkakalaba? Ma'am, maayos po ang pagkakalaba ko noon. Hinandwash ko pa nga po kasi alam kong gusto nyo ng ganun eh. Pero hindi mo inayos. Yan ang totoo. Kunwari ka pa. Ma'am, inayos ko po talaga. Tigilan mo nga yung kaiiyak mo. Wala dito ang anak ko. Walang maaawa sa'yo. Walang magtatanggol sa'yo na para bang akong pinapalabas mong kontrabida sa buhay mo. Ma'am, ang gusto ko lang po, maging maayos ang trabaho ko rito. Kaya po, inayos ko po talaga. Kung gusto niyo po, lalaban ko na lang po ulit. Hoy, ikaw. Kung ano man ang binabalak mo sa anak ko, tigilan mo. Wala po. Wala po akong binabalak sa kanya. Kaya nga po nandito ako para pakita niyong wala akong balak sa anak niyo eh. Hindi ko po siya kinakausap. Umiiwas po ako. Sinungaling. Teka, naisip ko lang. Siguro ikaw rin yung nagnakaw ng pera ko na naiwan ko sa bulsa nung nakarang araw, no? Matapos mong labhan, wala kang sinole. Po? Ma'am, wala po akong perang nakita. Hindi po ako magnanakaw. Talaga lang? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Siguro pinadala mo na sa mga magulang mo yung ninakaw mo. Hindi ka na nahiya? Ma'am, hindi ko po gawain ng magnakaw. Sinungaling? Ha? Tama na po, ma'am. Ang iya ka talagang babae ka! Masama kang tao! Wala po akong ninakaw. Wala po. Ikaw, huwag na huwag mong sasabihin sa anak ko na sinaktan kita ha. Kung hindi malilintikan ka sa akin. Tigilan mo yung paawa effect mo na yan. Kung hindi ako makakatiis, papaalisin na kita. Opo, hindi po ako magsusumbong. Kasi kung magsusumbong ka, isusuplong din kita sa pulis dahil ninakawan mo kami. Naiintindihan mo ba? Opo. Paano mo kaya inakit ang anak ko? Ibang klase ka talaga, no? Akala mo dahil ang sipag-sipag mo kunwari ay matutuwa kung ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Nagpapatawa ka ba? O iniinis mo ko? Sinabi ko naman po sa inyo na wala na po akong balak sa anak niyo. So may balak ka dati. Tapos noong nalaman kong totoo at muntik kitang kalad ka rin sa labas, ay nag-ibang ihip ng hangin. Wala ka ng balak. Ganon ba? Magsalita ka! Umayos ka. Dumating ng anak ko. Umayos ka! Pahiran mo yung mga luha mo. Hindi niya pwedeng mahalatang umiyak ka. Opo. Huwag mo akong subukan, Andeng. Masisira ang buhay mo. Opo, Ma'am Connie. Umayos ka. Papadudod sa tuwing wala si Kevin sa bahay ay doon ako pinapahirapan ni Ma'am Connie. Para bang sinisigurado niyang mararamdaman ko ang galit niya. Pinapagawa niya ang mga trabaho sa akin ng doble-doble.
maglinis ng buong bahay kahit kakatapos ko lang. At may pagkakataon na pinapaulit sa akin ang labahan kahit kakatuyo pa lamang ng sinampay. At madalas din akong pinapahiya ni Ma'am Connie sa harapan ng ibang mga tao, Papa Dudut. Binabaliktad ang mga pangyayari para palabasing ako ang may kasalanan. Pero tiniis ko ang lahat ng yon. Hindi ko sinasabi kay Kevin kasi ayaw kong magkaroon ng lamat ang relasyon nila ng mami niya. Ayokong maging dahilan ng pagtatalo nilang mag-ina. Mahal ko po si Kevin, Papa Dudut, at yon ang dahilan kung bakit ako nananatili kahit na hirap na ako. Sa bawat araw na nagdadaan, ang parusa na ibinibigay sa akin ay lalong tumitindi. Pinipikit ko na lamang ang mga mata ko at iniisip na kaunting tiis na lamang at lilipas din ang lahat. Kasi kapag nawala ako sa bahay na yon ay tuluyan na ring mawawala ang pagkakataong kong makita at makasama si Kevin. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, unti-unti nang bumibigat ang dibdib ko. Hirap na ako. At sa mga araw na yon ay hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang lahat ng ito. Anding, anong ginagawa mo? Naalis na ako. Ibig sabihin, iiwan mo na ako? Sana noon ko pa ginawa to eh. Anding, alam kong nagsinungaling ka lang kay mama na hindi mo ako mahal. Dahil ramdam kong gusto mong manatili sa bahay kasi ayaw mong malayo ako sa'yo. Ayaw mong masira din ang buhay ko. Gusto mong makatapos ako ng college. Alam ko yun. Hindi kita mahal. Kaya aalis na ako para matahimik ang lahat. Ang gusto ko lang, magkaroon ng trabaho. May maipadala akong pera sa pamilya ko. Mahal kita, Anding. Huwag mo naman ako saktan ng ganito. Kevin, kailangan ko nang umalis. May nahanap na akong ibang trabaho. Sasama ako sa'yo. Ano? Nahihibang ka ba? Hindi kita mahal. At wala kang mapapala sa akin. Kasi mahirap ka lang. Hindi ka nakapag-aral, ganun ba? Buo na ang loob ko. Buo na ang loob kong umalis na akong mag-isa. Dito ka lang. Ayokong sirain ang buhay mo. Mag-aaral ka. Tapusin mo ang pag-aaral mo. Kaya ba ayaw mong aminin na mahal mo ako dahil natatakot kang masira ang buhay ko? Andeng, kaya ko ang sarili ko. At wag mong iisipin na masisira ang buhay ko dahil sa'yo. Kasi ikaw nga ang inspirasyon ko sa lahat ng ginagawa ko. Huwag mo na akong pahirapan pa. Wag mo rin akong pahirapan. Wag mong pahirapan ang puso ko. Hindi ko kayang iwan mo ko. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita. Hindi ko ikakahiya na ikaw ang minahal ko, na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Kevin naman. Sasama ako sa'yo. Sasama ako, Andeng. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Buo na ang loob ni Kevin na iniwan niya ang lahat para samahan ako. Umalis kami ng magkasama, dala ang takot at kaba. Pero higit sa lahat, Papa Dudut, dala ang pag-ibig na matagal na naming pinaglalaban. Hinahanap kami ng mga magulang niya pero nanindigan si Kevin at pinili niya ako sa hirap man o sa ginhawa. Pinili niyang magsimula ng mahirap kasama ako, kesa ang mabuhay ng marangya pero wala sa tabi niya. Doon ko lalong napatunayan, Papa Dudut, na totoo ang pagmamahal niya. Nagsimula kami sa wala except doon sa naitabi niyang pera. Pareho kaming nagbanat ng buto. Si Kevin nagtatrabaho habang pinagpapatuloy ang pag-aaral niya. Kahit na anong hirap ay hindi siya sumuko hanggang sa makapagtapos siya sa isang state university. At nang siya naman ang nagsimula ng magtagumpay, ako naman ang kanyang pinagtapos. Papa Dudut, hindi madali, maraming luha, maraming gabi ng gutom at pagod. Pero lahat ng yon ay nalampasan namin dahil sabay naming hinarap. Unti-unti ay gumanda ang buhay namin.
Hindi man marangya pero puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong tama ang naging desisyon ko. Ang lumaban para sa puso ko. Kasi lahat ng sakit, lahat ng parusa at hirap na tiniis ko noon ay napalitan ng magandang bagay. At higit sa lahat ay natupad ang pangarap kong dati hanggang panaginip lamang. Na makasama at mahalin si Kevin hanggang sa dulo ng lahat. Parang Cinderella story pero pareho kaming nagsumika para umangat. Ang prinsipe ay buwaba sa kanyang palasyo para sa akin at mamuhay na normal para lamang ipaglaban ang puso niya. Sobrang mahal ko po si Kevin, Papa Dudut. Hindi man ako tanggap ni Ma'am Connie ay wala na siyang magawa kasi ako na ang pinakasalan ni Kevin. Ang mahalaga, I am made to be with my Prince Charming. Ang mahal ko, si Kevin. Kasama ang aming 3 anak. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sana'y forever po itong programa ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kasabihan na kapag naglaro ka ng apoy, humanda kang mapasok. Kaya kung ayaw mong masaktan ay huwag mo nang susubukan ng kapalaran. Ikaw, kabarangay, naglaro ka na ba ng apoy? Dear Papa Dudut, ang pagkakaroon ng anak ay isang pribilehiyong maituturing, lalo na kung gustong maging ina ng isang babae. Yun ang eksaktong naramdaman ko nang pinanganak ko ang panganay namin ni Joji taong 2023. Kahit na nung una ay napaisip ako kung paano ba maging mabuti at epektibong nanay. Lalo na at wala naman akong kinalakhang mother figure. Sa kabila ng lahat ay kinaya ko pa rin at patuloy na kinakaya ang pagiging ina hanggang sa ngayon. Pero hindi tungkol sa pagiging nanay ko ang pangunahing dahilan kung bakit ako napasulat sa inyong programang Barangay Love Stories. Meron pang mas importante na nais ko sanang ihingi ng payo sa ating mga kabarangay. Bago po ako magpatuloy ay itago nyo na lamang ako sa pangalang Amila. 32 years old, taga Taguig City at isang sales representative na nagtatrabaho sa isang sikat na brand ng sasakyan. Dati kong katrabaho si Georgie at nagkaroon kami ng isang anak. Nagsama kami sa isang bubong pero nitong taong 2024 ay may nangyari sa aming relasyon. Sigurado na ako sa desisyon ko. Iwanan ka na namin ng anak mo, Georgie. Ay, Amila naman. Huwag mong gawin sa akin to. At bakit hindi ko gagawin? Sige nga. May anak tayo. Hayaan mo na lang ba na lumaking walang kinikilalang ama yung bata? Mas mabuti pa na wala na siyang kilalaning ama kesa naman sa meron nga pero pulpul at batugan na kagaya mo. Sobra ka naman makapagsalita. Totoo naman sinabi ko, di ba? Napulpul ka at batugan kasi kung hindi, sige sabihin mo, bakit nalugi yung negosyo niyo nung kaibigan mo? Di ba kasalanan mo? Di ka marunong mag-costing at mag-handle. Puro ka lang gastos. Hindi na bumabalik kapital nyo tapos ang lakas pa ng loob mo magmalaki sa akin na marami kang nalalaman sa pagpapatakbo ng negosyo? Hanggang ngayon ba naman issue pa rin sa iyo yan? Aba oo. At bakit
Bakit hindi? Sige nga. Kainis naman eh. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Dapat nga ako yung mainis dito. Imbes kasi na maghanap ka ng mapagkakakitaan mo, pagkatapos malugi ng negosyo nyo, naging batugan ka na. Palibasa may trabaho ako kaya sa akin mo na inaasa lahat-lahat. Maghanap naman ako pero nagpapalipas lang ako ng sama ng loob dun sa nangyari sa negosyo namin. Ilang buwan ka na nagpapalipas ng sama ng loob? Hindi pa rin ba tapos yan? Kasi Alam mo, para sa akin, nagdadahilan ka na lang. hindi ako nagdadahilan ha. Hindi raw. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho? Naghahanap pa nga lang. Naghahanap daw kahit puro mobile games lang yung inaatupag mo? Akala mo siguro di ko nakikita, no? Ano ba kasi nirereklamo mo dyan? Inaalagaan ko naman yung anak natin pag nasa trabaho ka. Saka, wala naman tayo binabayarang upa. Kung sa pagkain naman, nakikihati-taki na mama at papa. At proud ka pa talaga na hanggang ngayon nakikipisan pa rin tayo rito sa mga magulang mo? Hindi naman sa ganun. Pagiging practical yung tawag doon. Ibang klase. Pagiging practical daw. Sabihin mo, masyado ka nalang naging kampante na umasa sa kanila kahit na matanda ka na. Matanong nga kita, di ka man lang ba nakakaramdam ng kahihiyan dyan sa katawan mo dahil hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa mga magulang mo? Bakit naman ako mahihiya? Sabi mo nga, mga magulang ko naman sila. So ibig sabihin wala nga? Meron pala. Nahihiya rin ako sa kanila. Kung nahihiya ka, sana nagsisikap ka. Kaya lang sa nakikita ko walang hiya ka talaga, Joji. Grabe naman. Totoo naman eh. Oo, grabe ako. Wala ka bang pangarap sa amin ng anak mo? Ni minsan ba di pumasok dyan sa utak mo na ibukod kami para makapagsimula tayo ng buhay natin bilang pamilya? Nangarap naman ako pero... Puro ka pero. Wala ka talagang pangarap hanggang salita ka lang. Kaya diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Please, Amila. Huwag mo kong iwanan. Parang awa mo na. Wala na akong awa. Ubos na. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo ang buhay ko. Wow ha? Ngayon may pasabi-sabi ka pa ng ganyan? Akala mo ba mauto mo pa ako? Kung noon, oo. Kasi naniwala at nagtiwala ako na magbabago ka. Na marirealize mo mga pagkukulang mo sa amin ng anak mo bilang padre de pamilya. Pero ngayon, nek-nek mo. Hindi mo na mabibilog-ulo ko, Joji. Ano gusto mong gawin ko? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Di ba gusto mo ako maghanap ng trabaho? Sige, maghanap ako ngayon din. Wag na. Baka manghingi ka pa sa akin ng pamasahe at pangkain mo pag nagutom ka sa labas. Mapagastos pa ako sa'yo. Oy, Amila, sumusobra ka na talaga ha? Ikaw nga sobra-sobra na yung katamaran at kapulpulan mo. Nagreklamo ba ako? Ngayon lang, dahil punong-puno na ako. Isipin mo na lang kung anong magiging future namin ng anak mo sa'yo. Wala. Kaya mabuti pa ako na lang mag-isa magpalaki sa kanya. Magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Papadudot naging magkatrabaho kami ni Joji at doon kami nagkakilala taong 2021. Naging magkaibigan kami lalo at iisa lang ang grupo namin. Kami lang yung single ng mga panahong yon kaya sinimulan kaming tuksuhin ng mga kasamahan namin sa isa't isa. Noong una ay sinakyan ko lamang ang pang-aasar nila dahil baka tumigil din sila kinatagalan. Lalo na at nagpahayag na rin ako na wala pa akong interes na pumasok sa relasyon matapos ang breakup namin ng ex-boyfriend ko noong pandemic. Matagal din kasi kaming naging mag-on at umabot din ng 7 taon kaya sinabi ko sa sarili ko na gusto ko munang enjoyin ang pagiging single ko. Kaya lang ay hindi pa rin tumigil ang mga kasamahan namin sa trabaho sa panunukso sa amin ni Joji. Hanggang sa napansin ko na lamang na kinagiliwan na niya yon. At kapag naiinis ako sa mga pang-aasar nila, papadudot ay sinasabihan nila akong KJ o Killjoy. Sa huli inamin sa akin ni Joji na nahulog na siya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko naman naramdaman na masamang tao siya. Mabait siya at may itsura naman. At kahit na noong sinabi kong hindi pa ako ready makipagrelasyon, ay nirespeto niya yon. Kinatagalan, tinanong niya kung pwede akong ligawan. Sa isip ko ay ligaw pa lang naman. Hindi pa sigurado kung sasagutin ko na siya. In short ay pumayag ako
Kaya lang dala ng kalasingan at bugso ng damdamin noong isang beses na nagkayaan kaming uminom ng mga katrabaho namin ay doon na may nangyari sa amin ni Georgie. Bali nag-check-in kami noon sa isang motel sa Pasig para magpalipas ng gabi. Alam ko naman na kasalanan ko rin dahil naging mapusok ako ng gabing yon. At laking takot at pagsisisi ko nang mabuntis ako ni Georgie. Pinanagutan naman niya ako at binahay. Tumira kami sa kanila kasama ang parents niya at 2 nakatatandang kapatid na lalaki. Pero sa loob lang ng ilang buwan hanggang sa makapanganak ako ay hindi na talaga kami naging okay ng dati kong kinakasama. Lalo na at 2 buwan bago ako manganak ay nag-resign siya sa trabaho namin para makipag-business partner sa kaibigan niya. Pero makalipas lamang ng 2 buwan ay nalugi ang negosyo nila. Hindi na bumalik ang drive ni Georgie sa pagtatrabaho hanggang sa makapanganak ako. At nung matapos ang maternity leave ko ay ako na ang naghanap buhay sa amin. Makalipas ang 6 na buwan simula na maghiwalay kami ni Georgie ay hindi sinasadyang nag-cruise naman ang landas namin ng panganay niyang kapatid na si Bernie Papadudut. Uy, ang mahal dito sa kinainan natin. Huwag kang mag-alala. Treat ko naman since ako yung nagyaya sa'yong kumain dito. Alam ko, pero nakakahiya pa rin. May trabaho naman ako, pero nagtitipid kasi ako ngayon lalo na nagagatas at diaper pa yung anak ko. Oo, ayan oh. Kakabili ko pa nga lang. Galing ako sa grocery bago mo ako nakita dun sa sakayan ng mga UV. Oo nga eh. Sakto. Kaka-out ko pa lang sa shift ko. Sipag mo talaga. Kahit linggo nagtatrabaho. Wala ba kayong off? Meron naman pero depende kung kailanganin sa ospital. Magjo-duty talaga kahit nakasarapan pa ng tulog mo. Ganon talaga. Ito yung pinili kong propesyon. Hindi ba mahirap maging nurse dito sa Pinas? Mahirap. Parang lahat naman ng trabaho mahirap. Pero masaya ako na pinaglilingkuran ng bansa natin. Sa bagay. Pero di ba uso na yung ibang kababayan natin na nurse nag-a-abroad? Oo, matagal na namang ganun ang sistema. Ikaw ba, hindi mo ba naisip na mag-abroad? Curious lang kasi di hamak na mas malaki kikitain mo doon kaysa dito. Oo nga. Kaya lang, kailangan ako ng mga kababayan natin. Siguro sa iba, di nila maiintindihan tong prinsipyo ko. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. At hindi ko naiisip na mag-abroad para lang kumita ng malaki. Tama ka naman, pero sigurado akong maiisip mo rin yun pag nagkaanak ka na. Iba rin talaga pag may anak na. Uunahin mo talaga ang kapakanan niya. Oo naman, anak muna bago ang sariling prinsipyo. Pero don't get me wrong ha, bilib ako sa'yo at sa lahat ng mga nurse na piniling magtrabaho rito sa Pilipinas. Kayo kaya at iba pang nasa medical field ang modern hero dito, lalo na nung nag-pandemic. Thank you. Huwag ka mag-thank you, totoo lang sinasabi ko. Kumusta na pala kayo ng pamangkin ko? Okay naman kami. Bibong bata yung pamangkin mo, magana rin kumain. Natutuwa nga ako dun kasi di mahirap alagaan eh. Speaking of, sino pala nagbabantay sa kanya pag nasa trabaho ka? Yung mama ko, pero tsahin ko talaga yun ah. Ah, ibig sabihin, doon kayo nakikituloy ngayon? Oo, malayo ko siyang kamag-anak sa mother side. Third cousin ng nanay ko. Mag-isa lang siya sa bahay nila ngayon matapos mamatay sa stroke ng asawa niya last year. May mga anak naman, 2 babae. Pero nasa ibang bansa na pareho. Okay naman kayo doon? Oo, mabait yung tsahin ko, para ko na siyang nanay. Ako lang talaga yung medyo pasaway nung kabataan ko kasi di ako nakinig sa kanya. Talaga? Ibig sabihin, tumira ka na rin sa kanila noon? Oo, inampun niya ako at pinag-aral nila ng asawa niya sa kolehiyo. Kaya lang pasaway talaga ako. Di ko tinapos hanggang 2nd year lang tapos nagtrabaho na ako. Umalis na rin ako sa kanila noon gawa ng hiya. Pero di naman talaga ako lumaki sa kanila ha. 18 anyos na ako nung napadpad ako sa poder nila. Galing ako nun sa Aklan, lumuwas lang dito nung namatay tatay ko.
Wala rin naman akong nanay, sumakabilang bahay na raw sabi ng kamag-anak namin. Grabe, ang dami mo palang pinagdaanan, bata ka pa lang. Medyo. Marami rin akong mga maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Katulad na lang nung sana nagtapos ako ng pag-aaral para kahit paano maganda naman yung trabaho ko. Sapat lang kasi para sa amin ng anak ko yung sinusweldo ko. Minsan kulang pa. Bakit? Hindi ba nagpapadala ng pera sa inyo si Georgie? Naku, hindi. Pero di ko na rin naman siya hinihingan kasi saan naman siya kukuha ng pera na ipapadala sa amin, di ba? Kung sa mga magulang niyo pa siya manghihingi, ako na ang nahihiya. Kaya nga nag-decide na ako makipaghiwalay sa kapatid mo. Ay, nalungkot talaga kami ng husto nung umalis ka sa bahay. Lalo na sina mama at papa. Lagi nilang hinahanap yung apo nila. Tungkol sa bagay na yan, wala naman akong intensyon na ilayo sa inyo yung anak ko. Di pa lang talaga ako handang ipakita siya kay Georgie. Pero sa nakikita ko naman, nagbago na si Georgie. Sa ngayon, nagsisikap siya na makapaghanap ng trabaho para raw may mukha na siyang ihaharap sa inyo. Ilang buwan na kaming hiwalay, hindi pa rin ba siya nakakahanap ng bagong trabaho? May nahanap at napasukan naman pero di nagtatagal. Ewan, sabi niya depressed daw siya. Hindi makapag-focus, gawa ng lagi kayong iniisip. Amila, wala na ba talagang chance na magkabalikan kayo ng kapatid ko? Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo, Hindi ko alam. Okay naman kami ng anak ko. Masaya kami kahit kaming dalawa lang. Nakakapagod maging nanay at tatay sa anak namin pero kinakaya ko. ay, hindi rin naman kita masisisi kung masyado ka nang napuno at napagod kay Georgie. Kasalanan din naman kasi talaga niya. Papadudot simula nang maghiwalay kami ni Georgie ay in-unfriend ko na rin sa social media ang lahat ng miyembro ng pamilya niya. Desidido na kasi akong kalimutan sila at magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko. Kaya nga hindi ko napigilang makonsensya nang banggitin ni Bernie ang pang-unfriend ko sa kanya sa kwentuhan namin ng araw na yon. Lalo't wala naman siyang ginagawang mali sa akin noon. Sa dalawang kuya ni Georgie, si Bernie ang pinakamabait, maginoo, gentleman at guwapo. Nung unang beses na dinala ko ng dati kong kinakasama sa bahay nila para makilala ang pamilya niya, ay napansin ko na talaga si Bernie. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse, maasikaso siya sa akin ng mga panahong yon. Palibhasa ay masaya raw siya dahil magkakapamangkin na raw sila. Sa buong panahon ng pamamalagi ko kina Georgie ay nakuha ni Bernie ang buong atensyon ko. At kahit hanggang sa pag-uwi ay si Bernie ang tumatakbo sa aking isipan imbis na ang dati kong kinakasama at tatay ng magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bago kami naghiwalay ng landas ni Bernie, noong nagkita kami ay nagkapalitan kami ng social media. Gusto niya raw kasing makumusta ang pamangkin niya kaya hindi na ako tumutol pa. Hindi ko naman sila tinanggalan ng karapatan sa ano ko pero ayoko na talagang makisama kay Georgie. Para sa akin ay masyadong pabuhat ang taong yon. At nakampante na lamang sa buhay na sinusuportahan ng mga magulang nila. Batugan pa at kung kailan ako nag-decide na tapusin na ang lahat sa amin saka pa lamang sa saniba ng kusa na maghanap ng trabaho. Kaya nga wala talaga akong ka-interes kay Georgie noong nagkikwento tungkol sa kanya ang Kuya Bernie niya. Kunwari ay may pakialam ako pero wala na talaga. Ganon pala kapag napagod ka na at naging manhid. Sa pagpapatuloy ng kwento ko ay nagkaroon kami ng constant communication ni Bernie sa Messenger. Pero tungkol lang naman sa anak ko na pamangkin niya ang aming pinag-uusapan. Isang araw, in-invite niya ako na pumunta sa kanila dahil birthday ng papa nila. Ayoko sanang umaten pero noong parang naglambing na siya sa akin na gusto raw makita ng parents nila ang anak ko, ay hindi ko na siya natiis pa. Ayos lang naman talaga sa akin na pumunta sa kanila. May isang tao lang na ayokong makita ang pagmumukha, Papa Dudut.
ginagawa mo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Eh di inimbitahan ako rito. Sino nag-imbita sa'yo eh? Halos wala na kaming kontak sa inyo ng anak ko. Ako ang nag-imbita sa kanila rito sa bahay. Ikaw kuya? Oo, may masama ba doon? Wala, pero paano kayo nagkaroon ng kontak ng ex ko? Wala ka na sigurong pakialam doon. Anong wala eh? Nanay ka pa rin ng anak ko. Tapos wala akong kontak sa'yo pero si kuya meron? Kumalma ka nga muna. Paano ko kakalma? Sige nga. Hindi mo sinabi sa akin na nagkakausap pala kayo ni Amila. Baka naman sinusulot mo na siya sa akin ha? Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo, Joji. Baka nakakalimutan mong kuya mo pa rin ako. Walang kuya pag pag-ibig na pinag-uusapan. Siraulong to. Ano ba yung pinagsasabi mo? Eh wala naman kaming relasyon ni Bernie. Saka nung nakaraang araw lang naman kami nagkaroon ng contact dahil aksidente kaming nagkita matapos kong mamili sa grocery. Masyado ka malisyoso. Naninigurado lang naman ako. At bakit kailangan mong manigurado eh hindi rin naman tayo? Eh kasi, syempre, bakit pa rin tignan yun no? Naging tayo. May anak pa nga tapos papatol ka sa kuya ko? Alam mo, kung hindi lang birthday ni Papa, baka kanina ko pa pinadugo sa suntok yung bunganga mo. Napakabastos mo. Pati ako na kapatid mo, pinag-iisipan mo ng ganyan? Mahirap na. Hirap sa'yo, masyado kang sigurista na wala sa lugar. Di na ako magtataka bakit iniwan ka ni Amila eh. Ano sinabi mo? Ulitin mo para masapa kita. Mahiya ka nga. Gagawa ka pa talaga ng eksena sa birthday ni Papa. Ikaw nga walang iya eh. Inibita mo si Amila. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam ba nila mama at papa na pupunta sa larito ng anak namin? Oo, alam nila. Kaya expected nila pagdating ng mag-ina mo. Ewan ko ba naman kung nasa ang lupalop ng daigdig yung utak mo nung sinabi ko yun sa dinner natin last time. Di ka nakikinig. Tapos ako pa sisisihin mo na wala kang alam sa pagpunta nila rito sa bahay? Ha? Hindi ko nga talaga alam. Kahit kailan talaga, Joji. Mag-sorry ka sa kuya mo. Nakakahiya ka. Ayoko nga. Hindi ka lang sigurista na wala sa lugar. Ma-pride ka rin. Bahala ka kung anong gusto mo sabihin. Maiwan ko na kayo. Maglalaro na lang kami ng anak ko. Tingnan mo yung taong yun. Hindi pa rin pala nagbabago. Pasensya ka na kung ganun pa rin ugali ni Joji. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Napagkamalan pa niya tayong may relasyon kahit wala naman. Naiintindihan ko naman yung galit niya pero kapatid niya ako. Hindi ko magagawa yung iniisip niya. Hindi ko siya maintindihan kasi hiwalay na rin naman kami. Wala na siyang dapat pakialam kung gustuhin kong pumasok sa panibagong relasyon. Bakit? May bago ka na bang nagugustuhan? Ha? Wala pa pero in the future ba? Okay. Pero tingin ko, kaya nagkakaganon si Joji dahil mahal ka pa rin niya. Talaga? Oo, sabi mo nga, ma-pride siya. Kaya di niya talaga kayang aminin yung nararamdaman niya. Pero halatang halata siya masyado. Anong masasabi mo? Ewan ko, di ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yung tinanong ko. Ayoko namang masira yung mood mo. Pumunta kayo rito para sa birthday ni Papa at hindi sa kung anong family drama. Tama ka. Ayoko magpaka-stress kaya sana lubayan ako ng kapatid mo. Para kasi siyang stress na nagkatawang tao. Sa tono mo, parang wala ka na talagang natitirang pagmamahal sa kapatid ko ah. Para sa akin, tatay pa rin naman siya ng anak namin. Pero hindi ko na alam kung may lugar pa siya sa puso ko, kung sakaling plano niyang makipagbalikan. Hindi naman sa pinangungunahan kita pero baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Hindi ako sigurado. Depende kung mag-iba ang ihip ng hangin. Sabi mo nga, di ka na magtataka bakit kami naghiwalay ni Joji. Oo, kitang-kita ko na napaka-immature ng kapatid kong yan. Nakakahiya. Ewan ko ba dyan? Walang minana sa inyo ng isa niyo pang kapatid. Ang layo sa ugali niyo. Papadudot na sira na ang buong panahon na nandun ako sa bahay nila Bernie nang dahil kay Joji. Walang minuto na hindi niya ako pineste ng mga tanong kung bakit nag-uusap kami ng kuya niya. At kahit na sinabi ko naman na noon lang ulit kami nagkaroon ng komunikasyon at pawang tungkol lang sa bata, ang pinag-uusapan namin ay hindi talaga naniwala si Joji. Bukod doon ay lagi pa niya akong tinatabihan. Bagay na kinairita ko pero hindi ko na lamang pinapahalata. Natapos ang dinner na yon nang masama ang loob ko kay Joji. At hanggang sa makauwi kami ng anak ko sa bahay ay naiinis pa rin ako dahil sinira niya ang mood ko.
Buti na lang at nandun si Bernie para pambalanse. Pero ewan ko ba kay Georgie dahil halatang halata na pinagsesenosan ang sariling kapatid. Makalipas ang 3 araw ay nagulat ako nang chinata ko ni Georgie sa messenger. Sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin. Nung una ay hindi ako pumayag dahil busy ako sa trabaho pero ang totoo ay ayoko lang. Kaso'y makulit siya at nagmamakaawa na huwag ko siyang i-block. Sakto't gagawin ko sana yon, yung pambablock sa kanya sa messenger. Sa huli ay pumayag din ako makipagkita sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Natatandaan ko, paborito mo rito sa cafe na to kaya dito kita dinala. Ah, oo. Paborito ko nga rito. Natatandaan ko pa rin yung kape na gustong-gusto mong in-order dito. Pati yung cake na kaparis nun. Ano ba kasing kailangan mo? Ha? Sabi ko, ano bang kailangan mo? Bakit mo ako kinukulit na makipagkita sa'yo? Pwede bang mamaya ko na sabihin? Umorder muna tayo para makakain tayo. Hindi ako pumayag makipagkita sa'yo para kumain kasama ka. Kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Kamila naman. Bakit? Ano bang ginawa ko? Medyo tumataas yung boses mo. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng tao. Ay, nakakainis ka kasi. Ayaw mo pa akong diretsuhin, dami mo pang cheche-bureche. Ay, sige, para lang malaman mo. Nakipagkita ako sa'yo para makausap ka. Tungkol saan ba? Tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin pinagsasasabi mo? Sa pamilya natin. Napag-isip-isip ko kasi na gusto ko nang ayusin ang pamilya natin. Hindi ako naniniwala na bigla mo lang yan naisip. Kilala kita, Georgie. Wag ako. Napag-isip-isip ko nga. Pero mas lalo ko lang na-realize nung kinausap ako ni Kuya Bernie. Ha? Anong pinag-usapan niyo ni Bernie? Marami pero nagsimula yun nung tanongin niya ako kung mahal pa ba kita. Sabi ko, oo, mahal pa kita. Ang totoo, hindi naman nawala yung feelings ko sa'yo kahit na naghiwalay na tayo. Tapos sinundan niya ako ng tanong na kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang pamilya natin, susunggaban ko raw ba? Sabi ko, oo naman. Kaya hiningi ko sa kanya yung pangalan mo sa messenger at naglakas loob akong i-chat ka. Ah, o tapos? Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ayaw mo ba na maayos pa ang pamilya natin? Ayaw mo bang lumaki na may kinikilalang tatay yung anak natin? Sino ba namang ayaw nun? Siyempre gusto ko pero... Pero ano? Nag-aalangan ako. Alam mo naman kung bakit, di ba? Nakakatakot sumugal sa'yo tapos sa dulo matatalo lang uli ako. Pangako, hindi ka na matatalo dahil gagawin ko ang lahat para may panalo tong pamilya natin. Magiging matino akong padre de pamilya, tatay sa anak natin at kinakasama sa'yo. Bigyan mo lang ulit ako ng isa pang pagkakataon para mapatunayan kong sarili ko sa inyo ng anak natin. Hindi ko alam, Georgie. Hindi naman din kasi biro yung mga pinagdaanan ko noon kasama ka. Ngayon na nakaalis na ako sa sitwasyon na yon, gugustuhin ko pa bang bumalik? May parte sa akin na gustong tanggapin yung inaalok mo kasi sino ba namang magulang na naghahangad na magkaroon ng wasak na pamilya ang anak niya, di ba? Wala. Napagdaanan ko na yan eh. Alam ko yung pakiramdam pero may isa pang parte sa akin na nagsasabi na baka mag-aksaya lang ako ng panahon pag pinayagan pa kitang makabalik uli sa buhay namin ng anak ko. Pero hindi naman ako masamang tao. Nagkulang lang ako sa inyo ng anak natin. Lang? Kailan naging lang ang pagkukulang? Ewan, pero isang beses lang naman yun. Anong isang beses? Maraming beses na yun, hindi ko lang sinabi sa'yo. Sana sinabi mo para alam ko kung saan ako nagkulang sa inyo. Ay, wow ha? Kailangan ba talagang sabihin sa'yo ang lahat? Hindi ba pwedeng makiramdam ka? Sobrang manhid mo naman yata. Ay, di sorry. Akala mo siguro maaayos ng sorry mo ang lahat, no? Alam ko na hindi maaayos yung mga bagay na nagawa ko na. Nagawa ko na nga, hindi ba? Nasa nakaraan na. Pero meron pa namang ngayon at hinaharap. Yung ngayon at hinaharap na sinasabi mo, kaya ko nang ayusin ng mag-isa. Kailangan mo pa rin ng katuwang lalo na sa pagpapalaki ng anak natin. Kung ngayon nakakaya mo pa dahil hindi pa siya nag-aaral, paano na pag lumaki na siya? Sige nga. Nandiyan ka naman, di ba? Di tulungan mo ko.
Magpakatatay ka sa anak natin, pero hanggang dun na lang yon. Hindi pamilya matatawag yung ganung setup. Ang alam kong pamilya yung merong nanay at tatay sa isang tahanan. Hindi nanay lang, hindi rin tatay lang. Ha? Saan mo naman napulot yan 2024 na? Yung nalalaman mo, panahon pa yata ng mga Hapon. Please, Amila. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi nasasakit ang ulo mo sa akin. Hindi na ako magiging batugan. Magsisikap na ako para sa'yo at sa anak natin. Papadudot, ramdam ko na sincero si Joji sa mga sinabi niya sa akin ng araw na yon. At kahit na noong una ay naiinis ako sa desisyon niyang ayusin namin ang pamilya namin, deep inside ay nakaramdam naman ako ng kaligayahan. Dahil alam kong posibleng maayos pa ang pamilya namin at hindi lalaking walang kinikilalang ama ang aming anak. Pero pag uwi ko sa bahay namin ay narealize kong hindi ko pala talaga gustong makasama si Joji. Ni ayokong maayos ang pamilya namin. Masyado lang akong nadala sa paiyak-iyak at paawa effect niya noong magkausap kami. Hindi pa naman ako pumapayag na ayusin namin ang aming relasyon dahil wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Kung bakit kasi hindi ko pa siya nagawang diretsuhin. Noong panahong yon, edi sana'y wala na akong problema, papadudot. Ayokong lumabas na pinapaasa ko siya. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya gusto. Dahil ang totoo ay meron na akong ibang gusto. At yun ay walang iba, kundi ang Kuya Bernie niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, napansin ko noong simulang ayusin ni Georgie ang relasyon namin ay dumalang naman ang pangungumusta sa amin ni Bernie. Aaminin kong nakaramdam ako ng tampo sa kanya kahit na hindi naman niya kami responsibilidad ng anak ko. Masyado lang siguro akong nasanay na mabilis siya na mag-reply kapag nagchat-chat ako. Pero kahit marami na akong sinend na picture at video ng anak ko, ay hindi man lang niya magawang isin. Doon ako tuluyang nainis kay Bernie pero alam ko naman sa sarili ko na wala siyang ginawang mali sa akin. Meanwhile, kapag si Georgie naman ang nagchat-chat sa akin ay hindi ko naman siya kaagad nire-replyan. Nagdadahilan na lamang ako pero minsan ay nagtatampo siya. Kaya nga kahit napipilitan ay chinachat ko na lamang siya pero puro anak lang namin ang pinag-uusapan namin. One time, in-invite ako ni Georgie na pumunta sa kanila dahil wedding anniversary ng parents nila at may pa-dinner sa bahay. Walang pag-atubili akong umuo dahil naisip ko ay makikita ko doon si Bernie. Excited akong maghanap ng sexy na maisusuot at agad akong nagpaganda, papadudot. Joji, hanggang CR ba naman? Plano mo akong sundan? Naisip ko lang naman na baka gusto mo. Gusto kong gumamit ng CR. Ano bang kababuyan yung nasa isip mo? Grabe ka naman, kababuyan agad. Oo, bakit? Hindi ba? Kitang-kita dyan sa mukha mo yung kamanyakan. Hoy, below the belt na yun ha. Kung ayaw mo nasasabihan nun, lubay-lubayan mo ko. Hindi ko lang mapigilan na lubayan ka. Kasi ang sexy mo dyan sa suot mo. Tapos, ang ganda-ganda mo pa ngayon. For your information, matagal na akong sexy at maganda. Ay, totoo rin naman yan. Pwede ba? Huwag mo nga akong utuin. Hindi naman kita inuuto. Sinasabi ko lang yung totoo. Basta, naalibadbaran ako sa pinagsasasabi mo. Sige na, doon ka na. Naihihina nga yung tao, dinadaldal mo pa ako. O sige, pero bilisan mo lang ha. Sino ka para sundin ko? Di mo hawak oras ko, no? Sungit naman. Sige na, alis na sabi. Ito na nga aalis na. Lalakad na paalis Tagal namang umalis ang kapatid kong yun. Kanina pa ako sa CR eh. Sino pa kasi may sabing dyan ka sa CR magtago? Sino pa ba? E di ikaw. Sorry na, pero ewan ko ba dyan kay Joji masyadong
tagal umalis. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Saka bakit dito sa... Sandali, isara na natin tong pinto. Para meron tayong konting privacy. Amila, ano bang ginagawa mo? Hinahan mo lang yung boses mo kung ayaw mong may makarinig sa atin dito. Sige, pero sabihin mo na sa akin dahilan bakit gusto mo akong kausapin. Hindi ka na kasi nagre-reply sa mga chat ko. Anong nangyari? Wala naman. Busy lang ako sa trabaho. Di ako naniniwala sa'yo. Dati naman nakaka-reply ka kahit gaano ka pa ka-busy eh. Ano naman ba sa'yo kung di ako nakakapag-reply? Nakuha mo pang magtanong, malaking bagay kaya sa akin yung nakakausap ka. Bakit naman? Hindi pa ba halata? Siyempre gusto kita. Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw pero yun naman ang totoo. Saka matagal na itong nararamdaman ko sa'yo. Pinigilan ko lang dahil may relasyon kami ng kapatid mo. Pero ngayon, hiwalay na kami. Baka naman... Hindi pwede. At bakit hindi? Dahil pilit inaayos ni Georgie ang pamilya niyo. Tapos gusto mo sirain ko lang yun? Hindi mo naman sisirain ng matagal ng sira. Saka wala naman akong feelings kay Georgie. Hindi ko na siya mahal. Ewan, di ko naman yata talaga siya minahal. Napakasama mo, Amila. Masama na kung masama pero ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Problema mo na yun. Akin na kamay mo. Anong gagawin mo? Akin na. Hawakan mo ako, Bernie. Please, hawakan mo ako. Amila, ano ba? Ngayon, sabihin mo na wala kang nararamdaman sa akin. Kung alam mo lang na sinuot ko tong sexy na damit na to para sa'yo. Nag-ayos ako, nagpaganda para lang sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na masolo ako ng kapatid mo? Hindi na kita maintindihan. Eh di wag mo akong intindihin. Pero ikaw, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nag-aalinlangan ka. Kitang-kita naman sa mga mata mo na gusto mo ko kaya wag ka nang mahiya. Iyong-iyo ako, Bernie. Hawakan mo pa ako. Akin na yung kamay mo. Ay, nasisiraan ka na. Sirang-sira na ako sa'yo. Sige pa. Hawakan mo ako. Ganyan nga. Sayong-sayo ang katawan ko, Bernie. Napaka-sexy mo nga. Halika mo naman ako. Ha? Sabi ko, halikan mo ko. Lubos-lubusin na natin, paligayahin mo ko. Papadudot ambot langit ang kaba namin ni Bernie nang magmilagro kami sa loob ng CR ng gabing yon. Saglit lamang yon pero merong nangyari sa amin. Bago kami lumabas ay sinigurado muna niyang walang makakakita sa amin. Tapos ay nagkasundo kami. Nakalimutan ang nangyari dahil mali yon. Dapat kami raw ni Georgie ang magkasama at magkatuluyan. Sa isip ko ay tutol ako pero ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga magulang nila sakaling malaman nila ang katotohanan. Natapos ang dinner na yon na punong-puno kami ng pagkailang ni Bernie sa isa't isa. Nalungkot ako ng husto dahil hindi man lang niya ako magawang tignan ng diretsyo at kausapin. Maaga rin siyang nagkulong sa kwarto niya after dinner pero feeling ko ay iniiwasan niya lamang ako. Nasasaktan ang puso ko dahil pakiramdam ko ay para bang kung anong nakakadiring bagay o may malubhang sakit ang turing niya sa akin. Hindi ako sanay dahil ang kilala kong Bernie ay mabait at maalaga sa amin ang anak ko. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring reply si Bernie sa mga messages ko. Halatang iniiwasan niya ako kaya labis akong nasasaktan, papadudot. Ayos ka lang ba, Amila? Ha? Oh, oo. Bakit mo naman natanong? Napansin ko lang na kanina ka pa nakatulala dyan. Actually, may kinukwento ko pero tinigil ko na. Kasi mukhang hindi ka naman nakikinig. Sorry, medyo pagod lang. Sa trabaho ba yan o sa anak natin? Pareho. Kulang ako sa tulog lalo na nagkasakit din yung anak natin. Ilang gabi akong puyat. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana natulungan kita sa pag-aalaga sa kanya.
Ayos na. Magaling na yung anak natin kaya huwag ka nang mag-alala. Pero sa'yo naman ako mag-aalala. Bakit? Mukha ka kasi magkakasakit eh. Kulang nga lang ako sa tulog. Bigla tuloy ako na konsensya dahil niyaya pa kita lumabas. Buti alam mo. Ay, sorry na. In my defense, may importante rin kasi akong gustong sabihin sa'yo. Gaano ba yan ka-importante at di mo na lang chinat? Importante nga. Kung sa chat ko sasabihin hindi ko na magagawa to. Asa na ba yun? Ano yan? Teka, ito. Nahanap ko na. Amila, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Pero nangako ko sa sarili ko na babawi ako. Magiging mabuting padre de pamilya ako sa inyo at gagawin ko lahat para ibigay sa inyo ng anak natin ang masaganang buhay. Sandali nga lang. Nagpo-propose ka ba? Oo, tignan mo yung laman ng box. Napakagandang singsing, hindi ba? Para sa'yo yan. Sa akin? Oo. Sinabi kasi ng Kuya Bernie ko na kung mahal kita, yayain raw kita magpakasal. Sa totoo lang, matagal ko na yung gustong gawin. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob na mag-propose sa'yo. Kumbaga, naghihintay pa ako ng tamang panahon. Pero naisip ko na hindi naman darating yung tamang panahon pag hinintay mo yon. Naguguluhan ako, Joji. Saan? Sa mga sinasabi mo, sa lahat-lahat. Diyan sa pagpapropose mo. Anong magulo, desidido na nga ako. Aayusin ko na nga yung relasyon at pamilya natin, hindi ba? Sa palagay mo, maaayos yun sa pagyaya mo sa aking magpakasal? Bakit naman hindi? Nagtatanong ka pa? Hindi nga ako pumayag na magkaayos tayo. Ikaw lang yung pilit na magkabalikan tayo alang-alang sa anak natin. Pero kung ako yung tatanungin mo, ayoko na talaga. May iba ka na bang mahal? Oo, meron na. At hindi ikaw yon. Sino? Si Kuya Bernie ba? Siyempre hindi. Sa bagay, hindi ka papatulan nun kasi may girlfriend na yon. Anong sinabi mo? Sabi ko may girlfriend na si Kuya. Nagulat nga kami dahil wala naman sa bokabularyo nun yung pagsusyota. Tapos nung nakaraan lang may bigla siya pinakilala sa amin. May girlfriend na siya? Oo, matagal na raw pala niyang gusto yung babae. Dito lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan. Natawa nga ako kasi may pagkatorpe rin pala yung kuya ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang naluluha ka dyan? Wala. Napuwing lang yung mata ko. Sigurado ka? Oo nga. Sabihin mo kay Bernie, congratulations ka mo. Makakarating. Paano naman yung tungkol sa atin? Anong tungkol sa atin? Ito, yung singsing. Anong gusto mong gawin ko dyan? Uulitin ko ha. Nagpo-propose ako sa'yo ngayon, Amila. Gusto ko na maging asawa ka. Tinatanggap mo ba? Hindi. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Iabot mo na lang yung tubig kesa magtanong ka na kung ano-ano dyan. Sige. Oo, yan. Ayun na yung tubig. Kamusta na pakiramdam mo? Medyo nahihilo lang. Saka nasusuka. Baka may nakain kang panis o ano? Bakit naman ako kakain ng panis? Sige nga. Naisip ko lang naman dahil nasusuka ka. Ganun ako pag nakakakain ng panis eh. Ewan ko sa'yo. Ginaya mo pa ako sa'yo. Hindi ako makain ng panis katulad mo, no? Grabe ka naman. Aksidente lang naman yun. Hindi ko kasi napasingaw yung pinabaon na kanin ni Mama. Mainit pa. Dapat pinalipas ko muna ng ilang minuto bago tinakpan. Ayun, napaalis tuloy. Hindi ko naman tinatanong. Hindi rin ako interesado sa kwentong panis mo. Mabuti pa uwi na lang ako. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko, binubwisit mo pa ako. Papadudot, hinatid ako ni Georgie sa bahay namin noong gabing yon na masama ang pakiramdam. Ewan ko pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang hindi simpleng puyat dahil kung ganun lang yon, bakit ako masusuka? Parang may kumakayod na kung ano sa sikmura ko dahilan para maduwan ako. Nagpahinga ako buong gabi at nag-leave sa trabaho kinabukasan. Pagkagising ko noong umaga ay nakita ko ang padalang bulaklak at mga prutas ni Georgie. Natouch naman ako sa ginawa niyang yon at aaminin kong napagaan ng mga magagandang bulaklak ang masama kong pakiramdam.
Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin nawala ang sintomas ng pagsusuka ko. Doon ako kinabahan dahil huling beses na naranasan ko yon ay noong nagpositibo ako sa pagbubuntis sa anak namin ni Georgie. Bukod doon ay doon ko lang din napagtanto na delay ang menstruation ko. Kaya nga kahit kabado ay ginawa ko ang alam kong dapat kong gawin para malaman kung tama ang hinala ko. Nag-PT ako at lumabas doon na positibo. Buntis ako sa anak namin ni Bernie. Imbis na magtatalon sa tuwa ay napahagulhol ako ng iyak. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sabihin kay Bernie ang katotohanan pero alam kong wala na siyang pakialam sa akin, Papa Dudut. May girlfriend na nga siya, hindi ba, at ayoko namang makagulo sa relasyon nila. Pero paano ko kakayaning dalhin na mag-isa ang baby na nasa tiyan ko? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Alanganin din naman akong sabihin kay Georgie dahil sigurado magagalit siya ng husto sa akin. Sa ngayon ay siya lang ang inaasahan kong dadamay sa akin. Sana po ay mapayuhan ako ng ating mga kabarangay. Hanggang sa mga pagkakataong ito ay nalilito pa rin po ako. Alam kong hindi ko habang buhay maitatago ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Gusto kong gawin ng tama pero natatakot ako sa pwedeng kahinatnan. Kung bakit kasi sa dinami-rami pa ng taway si Bernie pa na kuya ng dati kong kinakasamang si Georgie. Napakagulo at komplikado ng pinasok kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and God bless and more power sa Barangay Love Stories. Maraming salamat na rin po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Amila. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.